Kung sex ang pinag-uusapan, siya ang pinagtatanungan. Prangka, walang kieme sa mga topic mula virginity hanggang kinky. Pero, hindi siya from your friendly neighborhood massage parlor. Meron siyang PhD mga bayaw. Ito po, ang sexpert na si Dr. Margarita Gosinco Holmes. Dok, di ko kasi mapigilan, Dok eh. Medyo na-addict na ako, Dok, lalo na pag mga madaling araw. Minsan sumasakit na ngayon yung dibdib ko eh. Sobrang init ng laptop sa dibdib ko. Kakasurf ng mga... Oo, naiintindihan ko yun. Opo, Dok, hindi ko na mapigilan eh. Saka gaganda kasi ng mga ano doon. Mga babae o lalaki? Madalas kasing pinupuntahan ko, Dok, yung may mga kinilaman sa batas. Yung mga barely legal, mga ganon. Okay. So, yun po, Dok. Ano pong may papahid mo sa akin, Dok? Pwede ba? Gusto ko munang tanungin ka ng questions, no? Addicted ka ba sa porn bago nagkaroon ng internet? Opo, Dok. Nung bata ko, nanonood kami ng Betamax nung kapitbahay namin, Dok eh. Pero kasing dalas? Hindi naman po, Dok. Mga Dito patago lang. Mga patago. Pero Mga dito patago. sa internet, hindi na Oo, kailangan. hindi na. Medyo, liberating yung pakiramdam, Dok eh. Hindi ba ako yung kumukuha ng advice sa'yo? mga Paano tol. mag-ano? Welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Kasama po natin Ayan. ang nag-iisang paham ng pag-ibig at sexualidad dito po sa Pilipinas, si Dr. Margarita Gosinco Holmes. Magandang gabi Hello, ng... thank you. Magandang gabi. Oh, ganda ng bahay ni Dr. Holmes. Akala ko nasa ibang bansa ako. Naku naman. Oh, thank you for welcoming us. Oh, with pleasure. Dok, dito, nagkiklinik din kayo dito? Oo, kasi mahirap mag-rent. Hindi dito, tapos lahat umaalis. So, I mean, hindi naririnig ng kahit kanino. Kasi konti lang I get very few clients. Mula nung nagsimula kayo na lumabas sa public eye, tapos hanggang ngayon, pansin mo ba na nag-iiba o may paradigm shift because of cyber technology? Nagkaroon naman sa paradigm shift ang problema ng tao in terms of relationship and sexuality. Galing ng tanong mo. Okay, on two levels, nagkaroon ng konting paradigm shift. Una, ang dami-daming problema ngayon tungkol sa internet. And in a way, makikita mo, the old problems like sexism, lumalabas eh. Remind me about that, no? Tapos, at ikalawa, syempre yung mga tao, parang naiiba rin yung perspective nila. Not necessarily because of the internet per se, although nakatulong rin yun. Kasi mas open eh. So the information you can get right away. At sana lang, at minsan may problema, alam ng tao kung credible yung nagsasabi o hindi. Yung umpisa lang, yung uso yung mga eyeball. Remember, eyeball and then you have sex after. Kasi, nakalata ko dun sa mga sulat na nakukuha ko. Many of the guys wrote, and they were so excited about this. I didn't have that many women writing me, in fairness, no? Pero yung nag-i-email sa akin, yung mga babaeng na ganon, tapos yung eyeball, tapos mag-meet sila, tapos they have sex. All the letters invariably will be of women who felt very bad about it. And Afterwards. some gusto nilang mag-commit ng suicide. Oh. Never had that experience with the men. So, parang here, nandun pa rin yung sex. O kung hindi sexism, nandun pa rin pinapakita ganong kaiba yung lalaki at yung babae. Hindi, kung babae makipag-sex yun, papakamatay din pagkatapos. Ano ang mga bagay that remain constant? Kahit sabihin ko, meron itong mga trappings of technology and everything. Okay, the basic difference between men and women. Yon, number one. Number two, at nakakalungkot rin ito, the fact na yung mas mayaman, mas may kapangyarihan kaysa mas pobre, kahit na ang internet ang pinag-uusapan natin. Yung the very obvious, yung pinaka-obvious, syempre yung mas mabilis yung wifi mo. Of course, no? I mean, Tsaka tatanungin ka ng babae, may kotse ka ba? Doc, masasabi mo ba na since nag-start kayo, mas naging at least paano, kahit medyo bukas na ba yung pananaw ng tao, yung publiko, pagdating sa sexualidad? Mas open na ba tayo o ganun pa rin? Mas open tayo sa nung araw, pero hindi pa rin ganun ka-open. Kasi yung pagchismis sa babae, iba sa pagchismis sa lalaki. Yung pagchismis sa babae, kadalasan tungkol sa
malaswaka o mahilig. Sa babae, detalyado magkwento yung mga yun. At saka parang masama ka, pero sa lalaki, kung mahilig ka, hindi masama ang tingin sa'yo. Hindi ba? Totoo So, yun, nandun totoo yun. pa In yun. fact, yung unang ginamit yung word sa media, may debate, yung word na libog. Ulitin natin yan, libog. Libog. Yung sinasabi Okay. mahilig, malibog. So, sa mga Malibog, discussions, no? hindi pa TV ito, no? Na nagdadalawang isip ang tao gamitin ang mga certain words. Sa ibang mga factors or areas in some population. Teka, na-arouse ka sa column ni Doktora? Ganun? Hindi pa lumalabas yung Cerex nun eh. Yun muna yun. Hindi, kahit sabi mo clinical yung approach, Oo. inevitably, merong masamang parte kasi nakaisipan mo na hinahanapan ng mali siya. Yun. Kasi hindi pa ganun ka-open dati. Mali siya o saya? Oo. O sa, oh? saya. Saya. Pwede rin, Saya. Saya. Pag naglalakad ka kunyari sa mall, paano ka binabati ng tao? Oy, ganyan. At yung mga konting-konting part of the population na kilala ko, yung Oo, very humble positive. Ang humble nila. Natuto ako sa iyo, Lord. Hindi, yun, very positive. Ang gusto ko lang sabihin, after I wrote for some broadsheets, nagsulat ako sa Abante. no? Yes, oo. At kaya marami akong mga kaibigan, hindi alam na nagsusulat ako. So sabi ko, ay never mind naman, ngayon kilabot ako ng mga taxi driver. Kilabot yung word, no? Kilabot ako ng May taxi sumusulat driver. talaga, no? Sa Abante? May sumusulat Ay, talaga? oo, marami. At saka very sweet. At saka ngayon, nung araw, yung naghihintay ako ng taxi, may umikot. Kasi, I mean, it's so nice, security guard. Sorry. So ngayon, yun ang ngumingiti sa akin. Alam na-realize ko one time, Doc, in the 90s, sa part ka na ng popular na kultura, nung sinuspoof ka na ni Joey De Leon. Yes. Sabi ko, okay, ito na yun. Nasa na yun. pantheon na siya ng Galing popular ba yun, culture. Ang galing mo. Pag in-spoof ka ni Joey De Leon. Oh, yeah. I was very happy. And he did a good job. Yung mga ganyan, mga advice about sex and relationships, hanggang ngayon sa radyo, late night. So parang merong implication yun, Oo, ano? oo. Oo. Yung tinatawag sa Tsaka psychology, yung late night meta-message. Meta-message. Ano po yun? It's supposed to be a message about a message. Ah. So, the fact na sa late night, ang isa pang sinasabi, kahit hindi sinasabi, is that sex is a topic na hindi pwede for the general public. Hindi ba yun ang isa pang mensahe? Kasi kailangan lang sa gabi pag natutulog na ang mga bata. Bakit ito ang napili mong field? Kasi nung nasa UP ako, second year college, I fell in love with a married man, no? Yung professor ko, no? So, sabi ko, syempre siya siguro hindi guilty, sanay na sanay. Pero ako guilty. Sanay na sanay, ibig sabihin, marami. Ay, hindi. Pero, I will tell you, Sino kaya to? Itago he natin sa almost pangalan. lost his job. Kasi ganun. so meaning, hopefully it meant something to him. Nalaman. Oo, Nalaman naman. Oo. My fault siguro. Hindi ako sanay sa patanong. At anyway, inisip ko kasi sino kaya ang mapuntahan ko? Hindi naman pwedeng pare. Although alam ko matatalino, hindi lang member ng CBCP, no? Saan ako pupunta para humingi ng... So, wala kang mapuntahan. I thought in my mind, wala akong mapuntahan. So, Pwede ka sabi i-judge ko, sa mga kaibigan mo eh. Oo, Para pwede sa- rin. At oo. kaibigan naman, iba rin sa, who will tell you. So sabi ko, paglaki ko, although malaki na ako noon, paglaki ko, this is what I'll do. I'll be someone na pwedeng pumunta yung tao na talagang sineseparate yung opinion at fact. Kasi yung gusto ko lang malaman nun is, kasi ang tinuturo sa atin, hindi, will anyone still want to marry me even if I'm not a virgin anymore? Wala akong mapuntahan kasi kung sa nanay ko, syempre no, blah, blah, blah. Pero sabi ko, surely there must be some men intelligent enough, even if they're Filipino, not to be so makitid. Narrow, ano? Well, that's why. Anyway, yun ang dahilan. Yung environment sa household ninyo nung lumalaki kayo, kamusta? My parents were very conservative. So, hirap ako ng konti. Pero yung kuya ko was very supportive. Ang pinakamahirap sa akin, yung umalis sila, nag-aral sila sa abroad. So, ako yung bunso, nandun ako. They were
pretty conservative ba? But Mas wild nga raw yung ganyan eh. Mga Ano, galing ano? sa konserbatibong pamilya. Wild raw? Totoo Mas ba? wild, Ma- mas ma- wild ano? po ba yun? Wild raw yung mga ganun. mas Kasi- why? O yung parang, Ronaldo. nakakulong sa aula. Yun ang sinasabi nila yung araw. Not necessarily, pero siguro sa akin totoo, but not necessarily. I think depende rin, una, kung gaano ka ka-grounded eh. Kasi hindi naman ibig sabihin porket yung extreme masama, hindi ibig sabihin the other extremes, okay? Pero kung hindi ka masyadong marunong mag-discriminate, aakala mo yon. Dumating ka na sa stage talk na sobrang dami mo na-handle mga problems. Minsan ba yung sex or lack thereof, nagmamanifest ba yun physically? Kunyari, can you see if this guy is getting any, mga ganyan? No, I cannot. Maybe better psychologist than me. But I cannot. At saka Buti alam na mo, lang, hindi ako nahalata dito. pero alam mo, the lack of sexual desire, ang isa sa pinakamahirap itulong. No? Kasi yung too much sexual desire, but sino magsasabi too much, mas madali pa yung tulungan, no? Pero yung lack, kasi mahirap yun eh. Kasi ang lack pag nanasa yun eh, di ba? It doesn't have to do with taking vasodilator like Viagra. or Yan. Isang Wala tanong yun ko eh. dyan, Doc. Okay, sorry. Binago ba ng Viagra ang landscape? At a certain level, binago ng Viagra ang landscape kasi hindi na masyadong parang takot yung Kasi mga noon, lalaki. you will spend Pero, several pages yes. ng column space. Magbibigay ka ng mga bigay ng advice o mga Yes. tricks, mga ganyan. Pero ito, pak, isang ganun na lang Okay, eh. pero ito, pak! Para sa mga may problema with the circulation. Yes, Oh, kasi marami namang may problema sa erectile dysfunction na hindi dahil sa circulation. Dito. Dito, or iba pang problema, hindi ba? Diabetes, example. Pwede yung Oo. gano'n, no? Hindi siya asawa ko, hindi siya asawa ko. Yes, I've heard that joke. Ano yung pinaka-common na relationships or sexual problem na dinudulog sa'yo hanggang ngayon? Ang pinaka-common na pinupuntahan ng mga babae, if it's a sexual problem, is the fact that yung asawa nila is having sex or making love with another woman. So, infidelity. Yun ang pinaka-common, no? Ang pinaka-common sa mga lalaki, kahit bago merong mga vasodilator gaya ng Cialis, etc., ay premature ejaculation. Just talking about sex, not relationship. Naalala ko isang column ni Doc, hindi ko ito makalimutan eh. Pag magde-date ka daw, before you go on a date, Mag-ano ka na raw? para hindi ka excited, para At saka hindi yung may nabasa ako. maiipon. Makakatulong, no? Not Makakatulong. necessarily. Yeah, At yeah. Pero ginawa yan yes. sa there's something about sa Mary. Mary, yes. Ayun, parang yun eh. Hindi ba, in a way, si Doc, Carol Tsaka kumain ka rin Yes. ng Sa masustansyang Dr. pagkain. Margie moment, sabi ko. Uy, thank you. Tsaka kumain- That's a nice, Nabasa That ko was before. Yung nabasa ko rin yung parang kumain ka ng ng para sustansya. maglasa Para yung yung semen iyong, mo, iba yung lasa. Parang gano'n yata eh. Nag-work naman. Alam mo yung sexting, Yes. is it a form of infidelity? Kasi malaking issue yun eh. Is, yung laging sinasabi ng babae at lalaki, physical infidelity is different from emotional infidelity. Depende yun sa agreement ninyo eh. Hindi ba kung mahal kita, pero alam ko napakaganda mong lalaki, so maraming magka-come on to you. Okay lang, look but do not touch. Hindi ba some Okay. people say that, no? I don't believe in it myself, but some people say that, no? So, ang aking guideline na sinasabi ko sa mga tao is tingnan mo lang. Kung makikwento mo ito sa partner mo, that's not infidelity. Alam mo, hindi masama Wala ang kang ginagawa tinatago. mo. Wala kang tinatago, oo. Meron naman nangyari, Doc, na kunyari, yung pinag-isipan ka ng masama na lumapit sa'yo and actually try to hit on you. Hit on me, but I hope it's not because I'm a sex therapist. Yabang, no? Ang ganda nun ah. Pero batang-bata pa ako noon. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin, Doc? The percentage ng mga babae that are unfaithful ay tumataas. Hindi pa kasing rami sa lalaki, pero parang it's creeping towards that direction. Talagang ano na tayo ng mga kababaihan, Lord, no? Ano? Talagang sila na talaga nagkokontrol ng buong mundo. Noon pa naman eh. Hindi lang natin alam. Oo. Sa tingin mo, Doc, mas malibog ba ang Pinoy more than they care to admit? At ano ba ang race, anong country ba
verified by data, ang pinaka-sexual sa buong mundo. On the one hand, I think may mga Pinoy na mas malibog than they care to admit, pero meron ring mga Pinoy na mas konting libog sa sinasabi nila. Okay? And I think this is true for any population. Ibig sabihin, kung bolero ka ba tungkol sa sex life mo o hindi, I think nakakatulong yung kultura in terms of how sexual a population is. Pilipino daw, maliit, pero rabbit daw. Parang Pero may what? Rabbit daw yung parang may isang Pwedeng rabbit, but not sana premature ejaculator. Yun. No, sana. Atin lang. Ano ba talaga yung main cause ng gano'n? Parang pag tinitignan ako ni Doc, hindi sana premature ejaculation. PME. Alam mo, nung araw, Tayo lang naman to. nung araw, akala nila, sinasabi nila, it was something psychodynamic. Kawari, galit yung premature ejaculator sa kanyang nanay, so galit siya sa lahat ng Freud. kababaihan. May So, psychology. kasi alam mo, hindi ba, kung totoo yun, you can be a premature, parang passive-aggressive yun, no? Kung totoo, because you're a premature ejaculator, but how can your girlfriend get angry at you? Kunwari, ang bitin naman, anong sasabihin ng lalaki? Alam mo, gusto ko talaga, pero hindi ba so? Okay, that was the olden times. Yung joke ko nila sabi nga parang, you should be flattered, excited ako Yes, sa'yo. yes. Well, isang teorya, Yes, oo. ang mga cavemen daw, Oo. alam nila na The dinosaur. Yeah. dadating na yung leon o yung tigre, kakainin sila, tatapusin na nila. Kailangan mabilis, yes. Para andun na, Sabi buo nila. na si Junior. Isang teorya yun. Pero Isang ano ba teorya. Okay, then later with the behaviorism, sinabi nila natututo tayo ng ganon. Kasi yung study ni Masters and Johnson's, the premature ejaculators usually had their first sex in a car. So pareho rin sa caveman. Kailangan mabilis ka kasi mahuhuli ka. Sa Pilipinas naman, a lot of men who are premature ejaculators, hindi lahat, had their first sexual experience with babaeng bayaran. Unless you're a very, very high-class call Kailangan girl. kasi sa dahil maliit yung bahay, dikit kayo matulog. Kailangan mabilis rin. Kailangan mabilis, Oo. tsaka tahimik Siguro isa din yun Na, I think that pwede yun, also contributes. Ang lupit ng teorya mo, Doc. Hindi, if you're a very high class call girl, you can stay with the man, you can pretend more, etc. But Kaya if ba you're nakapark working, na jeep? kung babaeng bayaran ka, if you're working on a volume trade, I mean, sometimes that's life Mas mabilis, mas marami. Pero ngayon, may mga nagsasabi that while some premature ejaculators are premature ejaculators because natutunan nila, their first sexual experiences encourage na mabilis ka, there is a physical component. At paano nila ito alam? Ito yung sinabi nila na I'm trying to find out ano yung methodology para they reach this conclusion. Premature ejaculation runs in families. Ayun! So yung Yun ang AirPods ko, sinabi ganun din ng pala yung data. AirPods ko? Doc? Hindi, kaya nga Kaya nga gusto ko Ano yung pwedeng practice na para hindi mangyari yun? Anong pwedeng mga basic na Well, if it's a function of learning, you can unlearn. Okay, kunwari, natuto ka kasi nung bata ka, it had to be fast. Balik ka Pwede sa kang happy sauna matuto. dun. Yun, happy sauna. Kasi unlearn. So parang ganun ba yun? In a way, pero kumuha ka ng, who will encourage you to last longer. But if it's a physical reason, then generally, you have to take a physical, merong Walang magandang- pasensya, Parang ganon. Kasi if it's a function of learning, si Masters and Johnson's recommended the squeeze technique. Oo, yung iniipit daw dito sa ilalim ng helmet. Mga ganun. Oo. So, and according to several people, it worked. So, kailangan you squeeze hard enough so that your desire to ejaculate goes away. Oo. Sa showbiz, sino sa'yo ang physical paradigm ng pagiging lalaki? I was never attracted sa mga macho men. Oh yeah, kasi a lot of them are so in love with themselves. Pero sa akin, si Dolphy Jun sabay, was Dolphy the pa rin. most... First of all, Humor. at saka parang not self-conscious And I think, hindi ko siya kilala, I never met him. Talagang mahilig siya sa babae. He loved women. Tsaka Alam mo, medyo malaki daw yun, Doc sabi nila, hindi ko sabi alam, nila, But just the fact that parang talagang gusto niya ang kababaihan, how can you not respond to that? Hindi ba kayo namang kilala niyo yung talagang may gusto sa inyong tao? That's what's so appealing. Effortless, natural. At least yung
In my opinion, no? So I don't know. Sino idol mo to? Ako si Direk RA. Ano? Sino direct? Direk RA yung idol ko. Hindi ko idol tatay mo. Sigurado ako dyan. Hindi ba nakakatawa, Doc, no? Na ang mga staunchest anti-RH bill critics, bihirang-bihira ang mga babae. Puro lalaki. Puro lalaki, Nico Soto, na may plagiarized speech na naman pala. Tapos babae Oo, pa yung may- ano, no? Silang ano, no? Di ba, wala akong kilalang babae na, bihirang-bihira, at least na babae legislator, na anti-RH bill. Although si Senator Lauren Legarda seems to be a fence-sitter. Hindi ko alam, Pero hindi ko alam, Parang maingat ba? Maingat, Oo. maingat. Maingat, lang. oo. Gusto maging Wala presidente. pa ba siyang dear... Wala pa bang dear, ano? Dear Lauren. Dear Wala pa Lauren. ganun? Wala pang Ah, wala. Or mahirap. Lawrence Wala pa. Ovaries. Abangan ko yun. Abangan ko yun. Lawrence Hindi isa. Ovaries. Tingin mo ba darating na tayo, nasa breaking point na ba tayo? The old type of senators, I think parang mababa yung tingin nila sa tao. So, okay, yung mga netizens lang yung pinagtatawanan tayo. Pero yung masa, ano pa sa atin, bumibilib pa sa mga kwento yeah. natin, sa mga iyakan natin, makikita nyo, no? Pero I think they underestimate yung mga masa. Pwede ka bang puntahan, Dok, kahit kunyari, yung simpleng problema lang, talagang pumupunit sa kaluluwa at kaisipan ko. ganun. Kailangan ba Pwede. ganun? Butas lang yung kanya. Pumunta Problema ka niya to a psychologist Oo, or to... oo. Yeah. At saka, there are counselors who will answer your questions. Alam mo, ang ganda yung point mo, Dok, kasi hindi lang pang mayaman tong ganito. Ay, eh. hindi. At Oo. minsan, itong mga ganitong problema, pag hindi na-check, nagmamanifest yan. Tumatalon sa harap ng train, Yes, umaakyat ng yes. billboards. Oo. At saka, can I just say, ang mga NGOs, pwede po ninyong puntahan. Alam ko ho, marami tayong problema. Parang magandang, Kababaihan ano yan, at kalalakihan. Kasi mga bayaw natin dyan, akala nila walang... Eh, lalo na pag sex therapist, Oo. sa Ay, the barrios. mahirap nga yun. Mahirap Mahirap yan. nga Open yun. forum siguro sa mga basketball court, baka pwede. No, alam mo, ganoon. Or kaya sa Rappler, di ba, Doc? Nag-ano kayo sa ano? Sa Yung- Rappler. yung May Oo. video So- na so pwede. paano yun? I Paano? love you. yung I sa love you, Rappler, Doc, Direk. paano yun? Sige, Doc. Nakakahiya, okay ba? Okay lang? Oh, Okay so, every Saturday ho, 4 p.m., I have like an 8 or 10-minute video on a subject. Our first one was on virginity, the next one is on infidelity. Pwede Baka silang makuha magtanong. ko kayong dalawa, macho men. Pwede silang magtanong, Pwede bro. ho, i-tweet ho ninyo yung question Or i-email. i-video niya yung sarili niyo. Ay, mas maganda Ganda yun, yun. Oo, kung pwede, Doc, kung sex kaya addict ninyo. po. Pwede, Direk. Nakahubad na. Yes, we're trying video. At dyan po nagtatawa, ay maraming Maraming salamat. salamat. sa inyo. Oh, my Mayo, pleasure. My Mario, pleasure. maraming salamat. My pleasure. Nice Starstruck. meeting Ako, you. Ako rin. starstruck ako Ako eh. hanggang Kasi ngayon eh. kinalakihan na Starstruck ako. natin to eh. Oh, tuloy niyo na yung session ninyo, ha? Ayun. Sige, Doc, bahala ka na dyan. Sige, Doc. Ibababa ko na ba to? No? Bababa ko na to. Bababa ko. Sige, so, basta, may wifi naman dito. Okay, sige.